other day. So, gagawa na naman ulit ako ng isa pang power genset kagaya ng ginawa ko dati. Ito siya. Pwede ko siyang dalhin kahit saan kasi kinonvert ko siya ng toolbox. Bari nakadirect siya sa panel ko sa bubong. Kaya unlimited gamit ako sa source ng kuryente. Pwede ko siyang dalhin kahit saan dahil pwede siyang bitbitin. Yeah. So, ang ginamit kong battery dito ay yung Life PO for 32650. Ito kasi proven na to. Nagamit ko na siya. Years na. Maganda siya. Tsaka makunat to. Matagal siyang malobat. Maganda yung niya. Tsaka safe pa siya, hindi kagaya ng isang battery na 16 yung maliit, pumuputok kasi yun eh. Kaya mas prefer ako dito. Ito yung mga gagamitin kong nilagyan ko siya ng tawag dito para makita yung voltage niya. Yung ginamit ko pala Dali BMS. Maganda tong Dali BMS. Kasi ito rin yung ginamit ko dun sa kabila kong genset. Maganda siya. Hindi ako gumagamit ng balancer. Kasi sabi nila pag walang balancer, mabilis masira yung battery. Actually, yung isang genset ko, 4 years na yun. Binuo ko siya ng 2021. 2025 na buo pa naman. Kaya hindi ko rin siya lalagyan ng balancer. Pwede na itong BMS para maano niya lang yung battery, yung buhay ng battery. Gamitin kong pyesa. Ito, tsaka kulang pa to, wala pa yung iba. Pero habang inaantay ko dumating lahat yung mga kailangan ko, babalance muna natin to guys. Kasi pag binalance, 3 araw to bago buuin. Bale, 3 days ko siyang ibabalance para siguradong balance lahat kada isa. Kasi hindi to pare-parehas ng voltage. So ibabalance ko siya ng 3 days para sureball na pare-parehas, same voltage siya. Para pag binuo ko siya walang problema. Dapat same voltage lahat yan. After 3 days, bubuin ko to guys. Pakita ko sa inyo. Pag dumating na lahat yung pyesa, bubuin ko na siya. Sige guys. Babalance ko muna to ha. Yung mga kabuting-ting.
ibabalance mo na siya. Bali, tatap balance natin to ng 3.36 volts. 3 araw para sure ball. Kapag gusto nyo gumawa ng battery, ingat kayo kasi kapag nagtikit yung positive negative nito, mag-a-apoy itong plate na to. Ito. Mag-a-apoy yan kasi napakalakas na niya kasi nakaparallel na. 6,000 mA ang per piece nito. So, tatayin ko siya ng 40. Ganun kalakas yung voltahe nito. Kaya pag nagtikit yung positive negative niyan, nalagay na kayo ng plate, sunog ang kamay nyo. Hindi lang paso, as in talagang sunog kasi mag-a-apoy talaga to. Talagang magre-red yan. Marami na akong beses experience na ganun, kaya share ko lang din para sa mga nagbabalak bumuo. Bale, 4S10T gagawin natin. 4 series, 10 parallel. 60,000 mA. 60,000 60H. Okay? After 3 days, bibiyakin na natin siya. Bubuhin ko na siya ng 4S10P. Lalagyan na natin itong BMS, Dali BMS. Para may balance sa yung battery natin. Okay? Yan mga kakaligot.